Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 24 hanggang 30. So ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? But first, ihanda mo na Gemini ang isang tanong mo ha. Sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. You have, wow, nice, beautiful. Thank you sa mga hindi po nag skip ng ads. Alam nyo naman, yun lang yung tanging paraan to support me. Kaya please do not skip your lovely ads. Okay? Hello din po sa ating mga new subscribers. Welcome sa channel. Naway mag-enjoy po kayo today. Okay? At the bottom, meron kang the Three of Wands. Uy, ito na yung takdang panahon, Gemini, para dumating yung isang bagay na hinihintay mo. Ramdam ko dito na nagtsatsaga ka sa bagay na ito, na parang kailan ba yun? Darating pa ba? Ano yung dapat kong gawin? Meron ka nang nakikita. Yan. Kumbaga this week, you will see progress. You will see development. Makakarinig ka na ng good news or magandang balita tungkol sa isang bagay na inaasahan mong dumating this time. So very, very happy for you. Sabi rin dito, panahon na para bumiyahe, no? Sa mga babiyahe dyan o naghihintay ng ticket, naghihintay ng visa, naghihintay ng approval, it will come at makalarga ka na forward. Congratulations. In your core energy, meron kang the Ace of Cups. Happy heart, happy life, no? Merong isang bagay na darating na talaga magpapaiyak sa'yo sa sobrang saya. Hindi ka makapaniwala na sa'yo to binigay. Some of you ay may kaba-kaba pa kung talagang para sa'yo to. Pero narito na, no? Nasa kamay mo na. Maaring bagong love life din ito para sa mga naghahanap dyan ng pag-ibig. Meron. For others, ito ay pagkakataon or bagong kaibigan or bagong fulfilling energy na handang-handa mong yakapin sa buhay mo. Which is good for all of you. No? Napakaganda. Clarify natin. So mga Gemini, ano ba yung mga bagay na nais mong makuha ngayon? Ano yung hinihintay mong dumating? I-comment mo nga, ipagdasal natin yan, i-manifest natin yan para dumating na sa'yo. Ace of Cups, the Wheel of Fortune. Wow! Pag-ikot ito ng iyong tadhana. Congratulations, pinapaboran ka ngayon ni Universe. Sabi niya, uy, time na ni Gemini para magkaroon ng swerte. Ikaw naman daw ang papalarin. Ano? So kung ano naman tong dumarating na isang offering or isang promising na bagay na super ikakaligaya mo, hawakan mo ng mabuti. Ingatan and take control, no? Kailangan a-actionan 'to, kikilusin, no? At talagang hindi mo sasayangin para magkaroon ng epektibong pagbabago sa buhay mo. Lalarga ka na. Iiwanan mo na 'yung lumang buhay mo sa pagpasok nito. So congratulations. Okay? At the bottom, the Eight of Swords. Okay, sinasabi dito ng yung spirit guides ang maaring kalaban mo sarili mo. Okay? So make sure this time na kapag dumating to, wag mo agad questionin ang sarili mo. Na kaya ko ba yan? Sure na ba yan? Idediretso ko na ba yan? Parang di ko ata kaya. Kailangan ipamalas mo ngayon yung tapang mo na papanghawakan ko to. Ito ang babago sa buhay ko for the better. Swerte ako dito kaya walang puwang ngayon yung mga pangmamaliit mo sa iyong sarili or yung takot mo na yakapin to. Because this will help you grow and expand. Okay, good for you. In the area of what you need to focus on, meron kang the Ten of Pentacles. Napakaganda. Sabi dito, Gemini, panahon na para mag-focus ka sa mga pangmatagalan. Yung hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa anak, para rin sa apo, para sa next 5 years ng buhay ninyo. Kailangan planchado na daw. Kung merong mga mana na dapat pag-usapan, dapat gumugulong na. No? Kung may mga property na dapat ng ibenta or dapat ng paghati-hatian, dapat ng pag-usapan yan. Hindi na pwede yung parang
Next time na lang kasi mainit pa ang ulo ng iba. No. Pag-usapan na to ngayon. Meron din tungkol sa mga itatayong negosyo or career move na alam mong panahon na gawin para sa pamilya dahil kailangan na dahil maraming gastusin. Meron bang matanda sa pamilya ninyo na parang kailangan niya ng panggastos o kailangan niya ng maintenance? Kaya ready ka to move para ma-supply yung needs nila. 'Di ba? So panahon to for you to be serious about something long term. Kaya kung yung kontratang yan siguraduhin na mapipirmahan, yung trabahong yan siguraduhin na regular ka, yung kliyente na yan siguraduhin na sure siyang kliyente, no? Para kung ano man tong gugugulin mo ngayon ay siguradong magkakaroon ng long-term abundance para sa'yo. Okay? Clarify natin. Panahon to talaga, Gemini, for you to think about something na permanent and long-lasting. Pwede ring negosyo, or project, or bahay, or property na talagang sabi mo, pag ito naayos ko, pang long-term to. Okay? So, kumusta ka ngayon, Gemini? Ano pong pinagkakaabalahan ninyo? How are you? How are you? Ano pong ginagawa nyo today while watching this video? 10 of Pentacles, meron kang the 10 of Swords. Sinasabi dito, 10-10. Meron ka talagang dapat natapusin, dapat isara, dapat ibangon ang sarili mo. Kung ikaw man ay nadapa many times at parang feeling mo wala ka ng pag-asa, huwag ka mag-alala. May darating na pangmatagalan na magpapabangon sa iyo at sabihin mong, ay, meron pa naghihintay sa akin. Meron pang better things for me na dapat kong asikasuhin. Kaya wala ka ng time para magdamdam sa mga nangyari in the past. Pasukin mo sa buhay mo itong bagong bagay na ito na alam mong fulfilling siya. Okay? At the bottom, the Queen of Wands, isipin mo lagi kaya mo, magagawa mo, makakabangon ka pa. Okay? Kung naman tong new cycle na papasukin mo, halimbawa, ikaw ay na-lay off sa trabaho, parang super sakit, di ba? And then, merong bagong dumating na opportunity na magbebenta ka halimbawa ng mga bahay. Sabi mo, mag-real estate agent na lang ako. Biglang doon ka pala papaldo, no? Kaya be confident. Kayang-kaya mo yan. Show them all na this time around, hindi ka napapayag na maulit ito sa buhay mo, no? Kapag meron kang chance ngayon, grab it, take it, seryosohin, and then always feel na kaya ko to. Para nang sa ganon, lumago yan at maging effective sa'yo. Hindi ka na babalik sa dati pag nangyari yan. Okay? Congrats. Bagong buhay ito, bagong cycle. Kaya naman, kapag nabigyan ng chance, husayan, galingan dahil hindi lahat nabibigyan ng bagong chance. Okay? In the area of what you need, you have the King of Cups. Ang kailangan mo ngayon, maging kalmado ka. Okay? Alam ko marami kang transition na gagawin ngayon at minsan nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng pasensya, ayaw mo na maghintay, pagod ka na, wala ka ng amor sa kakahintay, 'di ba? Pero ngayon na dumarating na yung bagong pagkakataon na maaaring magpabangon sa iyo at magkaroon ka ng long-term na bagong blessing, sabi dito, kalma ka lang. Alam ko na pressure ka to do good, na pressure ka to do great, pero ganoon talaga. No? Marami ka talagang dapat patunayan ngayon. Marami ka mga dapat na ipaglaban ngayon. Pero ang importante, nandun ka. You're doing your best, you're doing okay. Kaya kalmahan mo lang. Sabi dito, walang mangyayari kung puro ka kaba, puro ka takot, walang mangyayari kung puro ka gusto mong magmadali, gusto mong bilisan. Kasi inaakala mo na kapag mabilis, successful agad. No eh. Minsan kapag super bilis, doon ka papapalya. 'Di ba? So take your time, relax, breathe, and always tell yourself na kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. No reason to panic, no reason to be alarmed. Kayang-kaya ko tong panghawakan. Okay? Napaka-importante niyan. Kumbaga kailangan dito balanced ka. Balance ang puso, balance ang isip. Hindi pwedeng nagpapadala ka sa galit mo, sa inis mo, sa taranta mo, sa stress mo, 'di ba? So always keep your life in balance para kahit anong gulo ng paligid, okay ka pa din. Okay? King of Cups, ayun, the Knight of Swords. Sabi ko nga,
Walang puwang ang pagmamadali dahil kapag nagmamadali ka, iniisip mo agad kailangan may outcome agad. Gusto mong sabayan yung bilis mo ng resulta. Minsan hindi naman ganun yun. Kailangan mo talagang hintayin yung resulta at wala kang paraan para madaliin yun, di ba? So kalmahan mo lang. If you're waiting for something, if you're working on something, let it happen in God's perfect timing. Okay? Huwag na huwag mong mamadaliin ang regalo sa iyo ni God at huwag na huwag mong mamadaliin si God. Okay? Just take it slow. Go forward. Focus ka sa goal mo. Pero relax ka lang. At the bottom, the temperance card, pinapayuhan ka na magpasensya, habaan ng PC, continue working on it, daanan yung proseso, because divine timing is here. Sabi niya darating ito sa paraan at sa oras na talagang nakatakda. No? So just do your best. Continue focusing on what you want. Pero pasensya, 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 tiyaga. Okay? Yan ang kailangan mo ngayon. In the area of what's affecting current energy, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, nagsaseryoso ka na sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng magandang outcome for you. Example, ngayon iniisip mo na balak ko nang magkaroon ng permanenteng bahay, or balak ko nang lumipat sa mas malaking sweldo, or balak ko nang magseryoso pagdating sa aking promotion. Meron kang inaay na project, idea, or plano, pero ngayon parang hindi mo pa alam kung paano siya ihahakbang, hindi mo pa alam kung paano siya imamaneuver, pero sigurado ka nang meron kang dapat gawin. Sabi dito darating yung pagkakataon. Kung sino man tong taong ito or opportunity na ito na darating sa'yo, ito yung makakatulong sa'yo para to pa rin tong planong ito. Okay? Example, nag-iisip ka ng magandang solid na trabaho para mapagtapos yung mga anak. Biglang boom, dumating yung isang opportunity halimbawa sa Korea. Sabi mo, ay, ito yung tutulay sa plano ko. Kaya sobrang saya mo dahil may umaayon sa mga plano mo. At dito, papabor sa'yo yung outcome. So, congratulations. Kaya hindi pwedeng nakatayo ka lang dito ha. Kapag dumating, kapag nandyan na, be active. Be brave. Na yakapin ito, ipasok sa mga plano mo para magtulay-tulay yan and totally magbago yung buhay mo from now on. Okay? Clarify natin. The Knight of Pentacles, meron kang the Knight of Cups. Yes, sabi ko nga, may darating sa iyong buhay. Isang alok, isang pagkakataon, isang chance, isang opportunity na hindi mo tatanggihan. Pero mag-iisip-isip ka pa dito. Ramdam ko yan na parang mag-contemplate ka pa. Pero what if ito yung hinihintay mo? Iba lang yung itsura. 'Di ba? Iba lang yung dating. Halimbawa, you're waiting for that job sa Manila, pero ang dumating, job sa Pampanga. 'Di ba? O kaya, ang hinihintay mo ay isang konfirmasyon tungkol sa isang tawag, hindi dumating pero sa email pala. No? So, merong iba't ibang mukha yung paghihintay mo at yung pag-arrive niya. Kaya kailangan dito kapag dumating, alam mo yung gagawin mo, ha? Alam mo yung dapat mong aksyon para sa kanya nang sa ganon magtuloy-tuloy yung daloy ng swerte sa'yo this time. At the bottom end card, yan. Sabi dito, panahon na for you to transform. Panahon na for you para baguhin yung mga dapat baguhin para magswak ka sa dumarating na biyaya. Example, ang biyaya sa iyo ngayon ay trabaho. Example lang to ha, para magets mo. Example ay trabaho sa call center. Ala, sabi mo, hindi ako magaling magpuyat. Hindi ako, sanay akong tulog paggabi. Yun ang trabahong dumating. Yun ang talagang potential sa'yo. So you will transform. Na parang, okay, sa araw ko tulog, tatry ko nang baguhin yung schedule ko para mag-swak ako dito sa bagong bagay. So, dadahan-dahanin mo yan hanggang sa maging epektibo para sa'yo. So, sinasabi dito na mag-adjust ka kapag kinakailangan pagdating sa mga dumarating sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of your near future, meron kang the Moon card. Si Moon card, sabi dito, in the near future, you will know your purpose. Parang lahat ng tanong masasagot.
Na kaya pala hinayaan ni God na mangyari yun kasi nga para dito pala ako. Kaya pala umalis yung jowa ko na yun kasi kung nandito siya, hindi ako makakapag-focus sa negosyo ko, no? Kaya pala napalipat kami dito kasi nandito pala yung mas maraming customer, mas maraming kliyente. So kumbaga everything will make sense soon. Kung ano naman tong hiwaga at swerteng dala nitong bagong bagay na ito o bagong blessing na ito, marirealize mo soon kung bakit ngayon lang siya dumating. Marirealize mo kung bakit hinayaan ni God na danasin mo to, pagdaanan ito. It's because He wants you to appreciate your life here. Ang tabayanan mo, mga 18 days or 18 weeks or 18 months after watching this video, dito ka lilinaw na parang, gets ko na po. Kung ano yung direction ko, kung ano yung para sa akin, kung ano yung dapat ko talagang gawin, no? It will all make sense soon. Okay? Ang maganda ngayon, Gemini, ay tahakin mo yung bagay na alam mong tama. Pag alam mong para sa iyo yan, wag mong bitawan, wag mo layuan. Panahon to para manindigan sa mga instinct mo. Ramdam mo yan eh. So follow your instinct. Moon card, the judgment card. Yes, marami ka talagang realization na parang God, you know what, I believe and I appreciate lahat ng ginawa mo. Ngayon, gets mo na. Gising na gising ka na tungkol sa mga bagay na dapat mong matutunan, dapat mong yakapin, dapat mong tahakin. Kumbaga, naka-align ka na sa talagang direksyon na binibigay para sa'yo. Nako, napaka-blessed mo. At the bottom, the full card, yes, you are now ready to take risks. No? Handa ka nang suungin yung bagong buhay, bagong chance sa buhay mo. Hindi ka na duwag dahil nga meron ka ng pambihirang tapang na nag-uugat sa pananalig mo sa Diyos. Tinaas mo na sa Kanya. Sabi mo, God, you know what? Marami akong kalabuan sa buhay, marami akong hindi sigurado, pero tinataas ko sa inyo. Ready na akong gumalaw. I'm confident. I have a lot of faith in you. Kaya wala nang makakapigil sa iyo eh. Kasi alam mo ang backer mo nasa langit, di ba? So alam mong protektado ka niya. In the area of your challenge, meron kang the 7 of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, this week, maaaring ma-confuse ka sa iba't ibang option ng buhay mo. Naghihintay ka eh. At sinasabi mo na, darating ba yan? Paano? What if gawin ko na lang tong isa? Ay, wag yan. Ito na lang kaya. Marami kang plan B, plan C, plan X. Pero in reality, hindi ka pa rin sure kung talagang gagana yon. Kaya anong nangyayari, stuck ka dyan. Stuck ka sa confusion. Litong-litong-lito ka sa kung ano ba yung dapat kong gawin. Kaya panahon to for you, Gemini, to really sit down. Ask yourself, ask your heart, what do I really want? Puso din ito, no? Tanungin mo ang puso mo kung saan ba malapit yan. Ano yung tawag ng damdamin na kapag ito niyakap ko, alam ko na mag-e-enjoy ako. Alam ko na malapit sa akin to. Yun ang piliin mo. Ask your heart for clarity. Ask God for clarity. It will come to you this time. Makakapag-forward ka na kapag lumiwanag na yan. Okay? You have 7 and 7 here telling you meron kang lucky energy. Maswerte ka ngayon. Pero paano yung swerte na yan kung hindi ka pa sigurado? Diba? So kailangan ito yung linggo kung saan ikaw ay maninindigan tungkol sa isang malaking choice. Okay? 7 of Cups, the Queen of Wands. Kulang ka kasi sa confidence. Takot kang sumugal, takot kang mag-try dahil ayaw mo mag-fail. Takot ka rin sa responsibility at higit sa lahat, takot ka sa panghuhusga ng ibang tao. Baka may masabi, baka mapahiya ka, baka anong chismis ang lumabas. Takot kang hindi mo mapanghawakan yung control sa sitwasyon, kaya hindi ka makapag-decide. Page of Wands, urong-sulong ka. Kahit maganda naman, kahit kaya mo naman, feeling mo hindi mo kaya. Kaya kahit okay naman yung sitwasyon, makakalarga ka na, you are pulling yourself in the safe zone, in your comfort zone. Kaya panahon to be adventurous. Lumaban ka naman, tuparin mo naman yung gusto mo. Kaya once and for all, maupo ka, solusyonan, sabihin mo sa sarili mo na, kung ano yung decision ko today, gagawin ko to.
You need to really make up your mind, Gemini. Okay? In the area of your fortune, meron kang the 7 of Wands. Sabi dito, you need to defend yourself. At meron kang ipapanalo tungkol sa isang bagay na parang ikinalalait ng ibang tao sa'yo. Halimbawa, pangarap mo mag-Korea, pero yung mga kapitbahay mo sinasabihan ka, huwag ka na doon, di mo naman kaya doon, di ka makapasa doon. Maraming nega sa paligid, pero ikaw sabi mo, akin to, gogora ko, ipagalaban ko. Kaya nakita ko dito, you're on the top of the world. You are above them. Ibig sabihin, you're gonna make it. 'Di ba? Makukuha mo, maaabot mo. Pero kailangan dito, patuloy kang lumaban. You need to prove to them na akin to, I will do this, papatunayan ko sa inyo na tama ako. And here you are, no? Kaya kapag nakuha, kapag napasa kamay na, patuloy kang lumaban dahil tuloy-tuloy yung mga pag-question para sa'yo, di ba? Marami pa rin mga inggitera sa paligid, mga insecure sa paligid, kaya you need to prove to them na akin to, ipagalaban ko ito. Okay? Panahon din yan to put boundaries against other people na alam mong hindi na parte ng buhay mo, no? So let them go because this is the time for you to really focus on the bigger things. Okay? 7 of Wands, the 3 of Pentacles. Sabi dyan, may mga karapat dapat na taong tutulong sa'yo para maipanalo mo yung isang bagay. Hindi naman daw lahat yan ay kaaway or kaagaw or kakompetensya. Meron dyan mga talagang taong susuporta sa'yo kaya stick with them. Okay? Work with them. Nakita ko dito na mas gagaan yung laban mo kapag nakipagtulungan ka sa kanila. So congratulations. Okay? At the bottom, the 6 of Pentacles. You will get what you need with these people. Mas gagaan, mas bibilis, mas okay. Kaya makipagtulungan ka na. Example, pinagalaban mo yung lump sum na yan, or pinagalaban mo yung property na yan, o pinagalaban mo yung trabaho na yan. These people will understand your needs. And these people will help you para magawa mo yung mission mo today. Okay? So, give and take. Equal give and take ang kailangan para magkaroon ng epektibong outcome. Okay? In your divine messages, meron kang the 8 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, focus, focus, focus. Maraming darating sa'yo this week na sunod-sunod. Okay? Abirya dito, trabaho doon, asikasuhin dito, meron kang aayusin dyan, marami yan. Sunod-sunod. Kaya kailangan focus ka on what's important. Okay? Hindi pwedeng mabilis kang madistract. Pag kailangan bumiyahe, both cards, sinasabi dito, biyahe. Okay? Pag kailangan asikasuhin yun, lakarin yun, puntahan mo. Okay? Panahon din daw to for you to be tawag dito, maging active and also maging maging alert. Pag kailangan ka doon, dapat nandun ka kaagad, no? Pag pinatawag ka, dapat ready ka to serve or ready ka to take action. Okay? 8 of Wands, the 6 of Wands. Yes, kapag nag-focus ka, kapag ikaw ay may undivided attention sa isang bagay, garantisado daw ang tagumpay. People are gonna notice you na parang, ay, paano ginawa ni Gemini yun? Bakit siya yung bumilis na nakakuha ng success? Bakit para ang dali-dali nakuha ni Gemini? It's because pinagtrabahuhan, nagsumikap ka din, no? Other people may not see. Hindi mo nila makita yung pagod mo, yung kayod mo, pero ang makikita nila ay yung tagumpay. So congratulations. At the bottom, the 2 of Wands, kailangan talaga daw ay ready kang kumawala sa comfort zone mo para magdire-diretso ang tagumpay mo ngayon. Okay? Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. You have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw tao sa buhay mo na matigas ang ulo, kaya kailangan magpakakalmado ka, relax ka lang, hayaan mo na siya. You also have Hammock, taking a vacation physically or mentally. Sa mga balak po magbakasyon dyan o magpahinga or kunin ng mga day off, mahagamit mo yan this time to recharge, relax, and have fun. You also have chain of events that will affect your life. Sabi ko nga dito, may sunod-sunod na mga pangyayari. Kaya kailangan you're on the go, you're alert para maipanalo mo siya agad.
You have angel, spiritual guidance, protection from harm. Pasalamatan natin ang mga angel guide mo dahil ginagabayan ka nila today. Congrats, congrats, congrats. Ang outcome ni Gemini for August 24 to 30, the Three of Swords. 3-3. Nako, sabi dito, meron daw po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ginagabayan ka. Kaya later, magtirik ka ng kandila o magdasal ka para pasalamatan sila sa kanilang tulong at protection. You're so blessed, you're so protected. Okay? Sabi dito, Gemini, wag na wag kang papayag na yung nakaraan mo ay gamitin against you. Huwag ka rin papayag na sa pag-abante mo ay yung nakaraan mo makapigil sa'yo. Yung mga takot mo, mga trauma mo, mga mali mong iniisip, mga pangmamaliit mo sa iyong sarili, yung mga trauma at pain na to, make sure na i-move on mo ang sarili mo dyan. Because palaging may pag-asa. May bagong darating, kaya do not dwell on the negativity. Okay? Importante yan. Halimbawa, may darating na bagong kaibigan, tapos ayaw mo siyang papasukin dahil iniisip mo, ay baka lokohin lang din niya ako tulad ng kaibigan ko dati. Unfair naman yun sa bagong kaibigan, di ba? Wala naman siyang kasalanan para pag-isipan mo siya ng ganun. So always remove your past experience at wag mong sirain yung present and future dahil lang sa kakaisip dyan. King? Three of Swords, the Six of Cups. Yes, talaga namang move on. Move on na. Okay? Marami kang mga bagay from the past ang nakakasira sa present life mo. Halimbawa, bala kong mag-apply, ang ganda-ganda, kaya mo naman, pero ayaw mong gawin. Kasi nga dati napahiya ka or nireject ka, masakit, at ayaw mo maranasan ulit. Kaya every time na magka-try ka, ayaw mong gawin. So nakakaharang yung past. So move on from the past. Okay? Two of Wands. Future-oriented ka dapat. Lumabas ka sa lungga mo. Panahon na to for you to find new life, new energy, end of a cycle, and enter a new cycle. Okay? Isa-isip mo yan ngayon. So let's go na, Gemini. So yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na. Mabilisan lang to. Inhale and exhale. Your cards for the week. The Queen of Swords, the Hanged Man, and the End card. At the bottom, meron kang the Seven of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, you're waiting for something na hindi na talaga para sa'yo. Nakabitin ka dyan and parang ang labo, di ba? Matutuloy pa ba or hindi? Lalarga pa ba or hindi? Hindi ko na gets kung ano yung mangyayari sa question na yan, di ba? And you're waiting for nothing. Sabi dito, nagsasayang tayo ng oras. Kaya palawakin ang isip. Kailangan makita mo yung bagong future. Pagliwanagin mo ang sitwasyon mo. Maaring kumakatok ka sa maling pintuan, or umaasa ka sa maling bagay, or nakafocus ka sa maling bagay. Time na that to end. No? Panahon na for you to begin something new. So para makalarga ka na, para hindi ka stuck. So be brave now. Harapin yung katotohanan, putulin yung dapat putulin, and move on. Kitang-kita ko dito na meron pa naghihintay para sa'yo. God is protecting you sa bagay na ito, kaya ayaw niyang pasukin mo. Kaya parang walang nangyayari. No? Sa panahon to para magpakatotoo ka sa sitwasyon mo ngayon and be enlightened with your reality at putulin, tapusin yung dapat tapusin para makapagsimula ka na ng bago. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is no. That is not for you. Something must end so that the other thing must start. Okay? Importante yan sa'yo this time. Redirection ito bilang protection. Okay? So mga Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganoon din po ang yung August 24 to 30. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Taro PH. God bless everybody.